Ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Shop. So, makita ko ngayon, early morning at may dala ako dito sa lubong. Galing Pure Gold. Yeah, joke lang. Ito yung mga seeds na binibenta natin online. Kaya sila nandito ngayon dahil itatanim ko na sila lahat. So, ngayon ay officially delisted na sila sa Shopee kasi inalis ko na at isang buwan na kasi. So, I think better kung hindi na natin sila ibenta kasi mas mababa na yung germination rate na ito. Although 1 month is good pa rin. Kaya lang kasi marami na rin naman naka-acquire. So, gusto ko rin kasi makapagparami ng Nepenthes true seeds kasi ang Nepenthes or any plant na galing sa seed, no, or seed grown ay mas matibay kaysa sa mga tissue cultured or propagated na. Kasi bakit? Kasi maliit pa lang sila, nasanay na sila dun sa environment na Philippine weather. No? So, pero hindi ibig sabihin na ito, hindi nyo na-acclimate kapag seed grown, di ba? Unless lumaki talaga dun sa area ninyo. So, ngayon lang, sabi ko mukhang ang bagal ng germination ng mga tinanim ko dito kasi tinanim ko sila after 3 weeks pa nung 2 weeks pa before nung na-acquire ko to mula nung time of harvest. So tinignan ko yung mga tinanim ko at sabi ko wala pa yata ang germination rate at nung nailabas ko doon ko nakita na marami pa lang nag-germinate na. Malabo na kasi ang mata natin kaka-gadget. So pakita ko ha. Hindi natin kung masisilayan natin. Ito muna tayo sa pinakamalapit. So makikita nyo yung ayan o, makikita nyo yan. Nag-germinate na sila. At alam ko after ng video na to may bibili na, kaya lang po parang gusto ko na talaga silang itanim. So, ano to, siguro 15 days after ng pagtatanim ko. Tinignan ko kasi yung video ng replanting natin, parang 13-14 days, ngayon kinabukasan na So, nasa 14 to 15 days upon sowing, nag-germinate. May mga mas maagang nag-germinate doon sa mga naka-acquire sa atin ay umabot lang ng 11 or 12 days, 13 days. Pero sa atin inabot ng 14 days to 15. Hindi ko lang alam dahil kasi nasa ilalim to, malabo yung madilim yung area na yon. Baka hindi ko napapansin. Saka nakatanim kasi sa live sphagnumos. So hindi masyadong kita kung nag-germinate na. Diba? So yun kahit nasa seed, ang dami pa palang laman ng mga seed pods. Anyway, sigurado yan, as days goes on, mas marami pang mag-germinate. Ang iingatan nyo kapag nag-sow kayo ng seed ay may tumutubong mga ano ba yung ating hindi tweezer. Yung tweezer natin dito, ginamit ko kahapon. Ito, ingatan nyo na may mga tumubong mga non-carnivorous plants. Kasi kapag tumubo yan, napakahirap hilahin dahil kayo, kumbaga mag-aalangan kayong hilahin or i-uproot kasi baka madama yung mga tinanim nyo. Yun nga lang, sa mga beginner, ang hirap i-identify kung carnivorous plant or non kapag wala pang mga feature. Diba? Pero sa pagtubo pa lang ng seed, doon nyo na makikita. Tulad nito. For sure, hindi yan carnivorous plant. Itong isa na to. Kaya tatanggalin na natin yan. Giniginig pa ako. So, ayan, natanggal na natin. Marami pa pala dito na tumubo. So, mamaya na natin tanggal. Pagka lumaki ng kaunti, pero wag naman yung sobrang laki na complex na yung roots kasi pag hinila nyo yan, sama yung media, sama rin yung mga seedling na tinanim nyo.
So siguro magtitira ako ng ilan. Kung gusto may mga humabol, siguro tag limang pads. Ito may malalaki na palang ditong ano, nag-germinate. Ayan ayan yung carnivorous plant kapag nag ano, may picture na agad. May picture na agad sa gitna. Ayan. Wala pa pala, yan papalabas pa lang. Ayan yung mga non-carnivorous leaf. May tawag yan, di ba? Cotyledon ba tawag yan? Hindi ko na matandaan yung inaral namin sa biology nung elementary. Pero ayun yung mga ano natin, mga propagation natin nung nakaraan. This is specific cultivar is tricolor burgundy na may green. Ayan. Green leaf yata ito or tama, green leaf. So ilabas na natin to. Kasi ilabas natin yung iba kasi gusto ko rin i-check. May mga exciting part dito. May mga rare seeds kasi ako. Although rare din naman yun kasi tricolor. May mga rare dito na seeds na pag naging successful, maganda-ganda yung aabangan natin. Meron tayong flame red na tricolor doon. Yung flame red, ganito yung kulay niya. Hindi pa to ganun kaganda. Pero ito. Ando na. Yun yung flame red. Pero mas maganda kasi yung kulay ng walang hindi green na leaf. Kumbaga red talaga. Yan yung kulay ng isang tricolor. Which is isa sa mga magagandang ano yan. Tricolor na kulay. Yung ganyang klase. So labas natin itong mga to. Wait lang kasi hindi ko nilalabas itong isang kamay lang. Biglang tumakot, sayang. So nung tinitignan ko tong next na tinanggal ko, sabi ko nakakalungkot to parang wala nag-germinate. Hindi ko sana ibibideo. Tapos nung nilagay ko na dito, yun pala yung kaya pala sabi ko parang wala akong nag-germinate dun sa loob Kasi hindi kita. Although may nag-germinate, hindi mo napansin kasi nga madilim. Malabo pa naman mata ko. Bata pa lang kasi ako, nag-gadget na ako Pero ito, tingnan nyo to. May mga nag-germinate na dito sa mga seeds natin. Zoom in natin. Ayan. Ito. Ayan, may nag-germinate na Ayan. Hindi siya madaling makita sa umpisa kasi ang liliit na ito, gahibla ng buhok yung niya. Yung laki niya. Tapos yung pinagtaniman ko pa. Diba, live sphagnum yung pinag-eksperimento natin. Kaya kapag nag-germinate siya, hindi kita. Ayan nag-germinate na rin dito. Ayan, meron na. Hindi ganun ka pino or ka-organize yung pagtanim ko ngayon kasi ang dami kasi. So sa dami niya, hinayaan ko na lang na kung ano yung bumagsak sa media. Tapos yung mga pods, hindi ko tinapon kasi tingnan nyo naman, ang dami pang mga seeds sa pods. Ayun, dami dito ng germinate Sa wild, hindi yan binubuksan, walang nabubukas, di ba? So ang nangyayari dyan, pumuputok yung pods, tapos hinahangin naman yung mga seeds. Hindi nyo itong sphagnum moss ba ito? Ang galing ang galing pala na itong cellphone na to, may super zoom. Ngayon ko lang na discover. So pa kaya natin hanggang 15 lang. X5 X times 15. So hanap tayo ng mas dito naman sa iba. So ito yung green leaf tricolor, nag-germinate na rin. Yan ito Akala ko fail tayo sa pero susubaybayan natin to kasi hindi natin alam kapag lumaki kung pero sa tingin ko mas makakatulong ang live kapag nag-germinate na kasi
Yung humidity, lamig, panalo yun. So wait lang kuha pa tayo ng isang tray. Kasi nasa 7 tray yata. Tingnan natin iba kung nag-germinate. Lalo na yung Gracilis variegated. Pati yung flame red na sinasabi ko sa inyo. Medyo mahal. Medyo mahal talaga yung benta sa akin no, nung nagbenta sa akin ng mga seeds. Kasi sa dami-dami ng seeds niya na nagbulaklak. Yung ano pala, depende siya nagbulaklak. Ayun lang yung flame red sa grupo. Tsaka ayun daw yung ano talaga, hindi niya pwedeng babaan yung presyo. So pagka ganon, kinuha pa rin natin, nanghingi na lang tayong discount sa ibang mga ano, kaya naibenta natin mas mura yung ibang mga seed pads na available. Ang dalawang pinakamahal doon ay yung tricolor na flame red, tsaka yung Gracilis variegated, pati yung isa na yung Viking X Amphilaria na ano na tawag dito, curly curly wing, ayun yan. So wait lang kuha pa tayo ng ilan. Tapos ito naman yung all red na Amphilaria. Tingnan nyo, may problema dito. Nagkaroon ng fungus yata yun kasi dun sa isang sphagnum ko dun sa ayun dun sa dulo, nagkaroon din ito. Medyo ano to, invasive to kaya, pero per tray lang naman yung ano niya. Pero kailangan ang ano lang nito, paarawan mo, diligan mo tapos paarawan mo, pero hindi siya tumubo. Parang ano siya, ano, kabute. Mild, basta yung seeds, yung spore ng kabute na kumakalat. Hindi ko ma-pronounce Mycelium ba. So nag-germinate na rin to, kaya lang tingnan natin kung nasa yung mga ang grupo ng mga nag-germinate. I-zoom natin. Kasi hindi ko makita kanina nung napatuon ako dun sa isang lugar, meron naman nag-germinate. So hindi lahat talaga pare-parehas na time ng germination. Ito, nung una sabi ko wala yata nag-germinate dito. At ito may example ako ng hindi pa nag-germinate. Tapos napapunta ako dun sa isang lugar na may nag-germinate. So hanapin natin. Pwede ba? Kaya yung nakita ko kanina. Hanapin natin. So ito, after 10 years nakita rin tayo may nag-germinate. Inaanap ko, hindi kasi kita talaga sa ano, yung malabo na yung mata. So ayan, nakakita ako na ano, may nag-germinate na. Although isa lang to, hindi ko lang kung meron pa dyan sa ibang ano, pero ayoko nang hanapin. Nabot ako ng siyam-siyam bago mahanap yung isang nag-germinate. Ayan, may nag-germinate na rin dito sa red. All red. Sabihin ba nito mababa yung germination rate? Makikita natin to. Palipasin natin yung isang buwan. Kung talagang wala masyadong mag-germinate, i-update ko kayo. Hindi kaya sa kulay yun. Kaya siguro dati mas rare yung red, no? Kaysa sa mga green na madaling paramihin. So ang matutunan natin dito, yung rarity nung ano, yung halaman. Pero mo, mas maraming tumubong tricolor dun sa kanina. Dito red, iilan. Hindi kaya kailangan nilang mas matagal or mas araw kasi red sila. So, hindi tayo ganong pakagaling sa Nepenthes. So isa rin sa matutunan nyo dito ay yung kahalagahan na gumamit kayo ng quality media. Ginamit ko kasi dito pure sphagnumos na live. So medyo luma na kasi yon. Although kapag kumukuha ko dito yung top lang, hinahayaan ko lang. Eto, nakuhaan ko na rin siguro to Kaya ganito na itsura niya. So gamit na lang kayo nung ano, nung fresh na ano, brown sphagnumos kasi mas kita nyo pagka nag-germinate. Hindi tulad dito. Hindi nyo kita. Ayan. Anyway, tingin tayo dun sa iba pang mga propagation natin. So ito na, dito na tayo sa exciting part. Ito yung special tricolor na nilagay ko kasi ito yung tricolor na pinakamahal sa lahat, pinaka-rare. Ito yung parang flame or lava na tricolor na kulay. Which is medyo ano siya, medyo kakaiba kasi
bukod sa mahal ko nabili, maliit yung seed pods niya. Tapos na dumating dito, yung ganda kasi ng seed pods niya nung pinadala, pagdating dito medyo nag-dark na yung kulay. So sabi ko, baka alanganin na to. Ito pa naman yung pinakamahal. Tapos iningatan pa nung mag-ship. Tapos pagdating dito itim na yung kulay nung outer na kulay nung nung pads. Pero nung binuksan ko naman, all goods naman lahat. So magaganda yung laman na seeds. Tingnan natin kung maganda yung itsura sa labas. Tingnan natin kung may nag-germinate. Tingnan natin banda dito. Ito. May nag-germinate na rin dito. Marami Ayan. Diba? Madaling makita kumpara dun sa red. Ibig sabihin ba nun mas mahirap patubuin through seeds yung red na same day lang yung nun harvest nun ng seeds. Ayan. Ampullaria kasi yan majority ng mga nepenthes yung ampullaria. Natin sa iba kung may mga nag-germinate na rin. At least etong tricolor na to na mas mahal, mas marami naman siya nag-germinate kumpara dun sa all red kanina na halos isa lang nakita natin. Ito may nag-germinate na rin dito. So rin yan kapag ganyan may mga mag-germinate na yan sa mga ilang tong araw. Think nga kahapon meron na yan kaya lang hindi ko na tinignan kasi busy kami sa pagtatanim kahapon ng mga BFT. Ayun may germinate sa ilalim. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayun sa ilalim. Ibig sabihin diba mas gusto nilang humid kasi ilalim yun ang unang mag-germinate Ayun meron pa rin dito. Ito kasi hindi ko nilagay sa humidity na lalagyanan, yung higher humidity, yung mga nasa microwavable. Niyaan ko siya sa sphagnum. Reason is marami naman akong seed na tinanim. Iisip ko na maraming mag-germinate. Pangalawa, hindi ako mahirapan sa acclimation once na tumubo na to. Considering na lowland tong ampullaria. Kung mapa-germinate ko siya na hindi na lower humidity, dire-diretso na, wala nang acclimation pa stage. Kahit paarawan ko to dito sa labas pwede, kaya lang umuulan kasi ngayon madalas, baka ma-wash out yung mga seeds natin. So ayan yung update dito kay Special Tricolor na nabili nyo na medyo mas mahal kumpara dun sa iba. So may nag-germinate na rin sa akin, praise God, salamat po Lord. At may mga palabas tayo magaganda. Hopefully may sa dami-dami tinanim natin, kahit isa lang na variegated man, sana makatikim tayo. Kasi hindi pa ako, nakapagpatubo na ako ng through seed crew na variegated, kaya lang yung mga low variegation, yung green pa rin, yung variegation, magkaiba lang ng hue or yung intensity ng green. May light green, may deep green sa isang leaf, yung ganyan. Yung white, hindi ko pa nakikita yun na nakapagpatubo ko ng sarili. So ayan, tayo para hindi ganun kahaba, kuha pa tayo ng iba. Ito naman yung red green na tricolor. Ito yung nakalabas, yung hindi masyado nakapasok dun sa loob ng growing area. So ito yung pinaka lowest humidity na setup. Yun natin kung may nag-germinate. Meron na nga ito isang sumpa lang. Ibig sabihin ba nito mas gusto nila yung nakakalito okay. Kasi may mga tinanim ako dun sa bandang loob pa. Ayun pa yung nahuli mag-germinate. Ito yung bandang labas. Ayan dami nag-germinate dito. Sino pa yung mga nasa labas? Ito nakalagay yan dito. Pakita ko sa inyo setup yung mga medyo hindi ganun kamahal na seeds nilagay ko dito bandang labas. Ang mga mahal tulad niya red ampullaria na kasi ito Vietnam to yung iba na pinakita ko sa inyo kanina Indonesia yan. So ayan
Nandyan sila sa loob yung medyo mahal. Tapos yung medyo mas mura na konti dito ko sa labas. Mas unang pa nag-germinate yung mga mas mura ha. So, tingnan natin. Tingnan natin ito. Ito mahalaga to kasi isa lang yung nakuha kong seed pods sa flower stock sa Vietnam. So tingnan natin kung may nag-germinate na dito.